Hello mga guys, welcome back to my channel, Jess Automotive. Mga guys, pag-usapan natin yung CVT na transmission pang Honda Jazz o kaya Honda City. Yung mga CVT po na 2006-9 yung pababa. Okay mga guys, compare natin yung surplus po at saka local. Kung sinabi kasing local mga guys, yung dinala sa atin from Japan o kaya from Thailand o Indonesia, tapos dito po i-dispose. Tapos yung surplus po na galing Japan talaga. Tignan nyo mga guys yung pang commercial mga guys, tawag ko dito pang commercial, sariling yan, yung mga import natin para pang benta. Kung pansinin nyo mga guys, bakit po mas maganda yung yung surplus at saka yung local? Kung surplus kasi mga guys, standard po yun, para lang sa kanila po yun. Yung ginamit po na materials po, mas matibay kaysa yung yung import nila. Okay, pag-usapan natin to. Yan mga guys, ulitin natin pag kismisan natin to, kaya pagkwentuhan natin. Compare local version at saka Japan. Ito yung surplus mga guys. Kanina po, kung pansinin nyo po, sariwa po ito, walang katagas-tagas. Alam nyo naman po ang ulan, kung po niyan, natalsikan lang po niyan, kalawang agad. Ilang lang po niyan, ilang oras pa lang yan, kasi kinalas natin ito kanina sa makina. Ito mga guys, kung pansinin nyo po, tanggalin natin kung ikutin nyo po ito, wala kayong marinig na na kalansing. Kasi mga guys, magkaiba po yung, ito yung sinasabi ko pong magkaiba po yung standard na gamit ng Japan kaysa yung pang export nila, yung pang business nila kaysa yung pang gamit nila. Katulad nito mga guys, surplus. Pansinin nyo po yun po, itong flywheel nya, yung spring po nakatago. Kung saan yan, siksik, hindi litaw. Pero kung punta natin yung yung local, yung pang-export nila, yung dinala sa atin, ito po. Yun yan, may garar-gar. Yung spring niya po, kung sa clutch disc pressure plate po, hindi na po po niyan, hindi na po heavy duty. Bagaman ginamit ng mga ilang taon, pero kung i-compare po natin sa surplus, kahit gamit na sa Japan niya ng 2 taon o kaya 3 taon, mas matibay pa rin po ito kaysa itong bago. Kasi kung bibili tayo mga guys ng bagong ganito na spring, itong pinaka flywheel nya, ilang taon o ilang buwan, na naman po yan, iingay na naman po itong spring. Yan. Kaya sabi ko po, pagdating po sa sa mga pyesa surplus, mas recommend ko po yung yung surplus, lalo na kung about engine at saka transmission, yung mga gamit po nun, kaysa yung bibili tayo ng bago o kaya OEM. Kasi maraming nagsilabasan na ganito OEM, di natin alam kung anong may gawa. Kung kumuha naman tayo sa kasa, halimbawa kukunin natin ito ng 20 o kaya 22 sa kasa po, baka itong flywheel pa lang po, tignan nyo po sa sa online, baka po yan 25, ito lang ito. Kaya po mga guys, kaya po kung nag-ship po ito ng drive o kaya reverse, merong merong garar-gar dahil po dito itong itong surplus, wala po ito, wala kayong marinig. Diba, wala kayong marinig, konti lang. Yan, yung naririnig nyo, pansin nyo po ito, walang konting clearance, pero yung andito sa yan. Kaya for reminder lang mga guys, ulitin natin, yung mga nagpapalit po ng transmission po, para po hindi masayang yung pera nyo o kaya
para mas matibay. Kailangan rin po tayo mausisa o kaya marunong din tayong tumingin ng surplus na transmission. Kasi po, ulitin natin, ang surplus po, mas recommend ko po kaysa yung bibili na lang tayo ng ganito. Ito, kasi pwede naman sana, kaya lang kung kukuha tayo ng flywheel lang, hindi natin alam kung gaano ba kakatagal yung yung laman loob ng transmission. Kasi itong surplus, sa tagal na natin nagmi-mechanic po niyan, sabi ko nga po, subok na natin yung transmission na ganito. Kaya yun lang mga guys. So boss, isa bang advice ko mga guys, kung magpalit po tayo ng ng transmission katulad nito, meron tayong rito, isasabay. Ito po, kita nyo po yung ito, latak na tagal ng tagas. Yan. Langis po niya nanggagaling dito sa crankshaft oil seal. Kinalas na po yan, makita natin ito po yun, taran, yan, ganito po kasi yan. Kasi sabi yung may-ari nito, sir, kung mapanood naman itong video natin, yan, ganyan po yan. Yung ito, ulitin natin kasi sabi niya, Kuya Jess, yung labor ba ng pagbaba ng transmission, kasama na ba yung pagbaba ng ng pagpalit ng oil seal? Oo. Kasi sir, kasi mga guys, kung magpalit po kayo ng ng transmission, tanggalin nyo lang po yung yung 6 na flywheel bolt. Tatanggal nyo lang po itong oil seal na to. Yan Kaya sabi nga po yung may-ari nito, Kuya Jess, ang lakas ko magbawas ng langis. Ang niya nga, ang term niya, naglalawa. O kaya lakas ng tagas daw dito sa katulad ng ganyan. Ito po yun tawag dito, palatandaan po na matagal lang tumatagas kasi naglalatak na. Okay, yun lang mga guys, ulitin natin sa ngayon po marami tayong ginawa, kaya lang yun, medyo nawawalan na tayo ng content. Dito na lang tayo, pag gawin na lang ng topic ito, yung mga makina po na surplus. Ulitin natin mga guys, kung ito may mga nababanggit ko minsan, kung magpa-overhaul po kayo, magpa-compute po kayo ng ng surplus at saka yung parts at saka machine shop. Ngayon po, kung mas mura po kayo sa sa surplus, mas sigurado pa surplus na lang po kayo. Di bali po mga guys, gumastos na lang kayo sa police clearance, sa kamkaringal, yung mag-change engine, kaysa yung minsan kasi magpo-overhaul tayo, kung tinipid natin yung yung pyesa, halimbawa kailangan ng maganda Japan, kung kulang yung pera natin, ginagawa nyo lang replacement, tapos yung machine shop natin hindi pag bihasa, baka madoble po yung gastos natin. Kaya advice ko lang mga guys, kung dumating tayo sa mga nitong sitwasyon, magkambas tayo ng ng surplus at saka bago. Pero sa akin mga guys, sabi ko po, i-recommend ko po yung surplus. Mas better kaysa yung bago po na Kasi kung bili tayo ng bagong flywheel mga guys, mas mahal kaysa rito yung buong transmission. Parang kung bumili tayo ng surplus kasi mga guys, parang bayad lang ng ng flywheel kung sa bago. Kaya bukod sa sa sigurado tayo rito, meron naman tayong warranty dito. Ulitin natin mga guys, may warranty tayo rito. Yun, medyo intindi nyo lang mga guys yung mga pinagsasabi ko, yung mga walang kwenta. Pero kung kung anong tawag dito, summarize nyo, o kaya kung intindi nyo lang mabuti po, minsan po meron kayong makukuha ang rito, mga tip na walang kabuluhan. Dito naman tayo yan, kasi mga guys, yan. Ulitin natin mga guys, nagpalit po tayo ng transmission dahil po sa vibration. Yan. Yan. Ang lakas lang nito mga guys. Yung drive, reverse, may kaldag, tapos merong garargar.
Kadalasan po CVT po, kung hindi tama yung ginamit na ATF nito, innes oil, minsan po doon po nakakaproblema. Ayan, ulitin natin mga guys, huwag kayong makulitan sa mga pangungulit ko sa ating video ngayon. Kung magpa-change oil po kayo ng CVT, siguraduhin nyo po na CVTF yung gagamitin. Huwag po yung yung ordinaryong ATF, yung automatic transmission fluid. Ito po kasi CVT, continuous variable transmission, kaya fluid. Yung C, continuous, yung B, variable, at saka yung transmission, tapos may F, fluid po yun. Okay, ganun lang mga guys. Ulitin natin, kung nagkaroon po kayo ng problema, huwag nyo na pong huwag kayo ng huwag kayo nang magpa-repair yung overhaul. Mga 2 buwan, 3 buwan, umatake na naman po yan, sayang yung pang-labor nyo lang. Bili na lang po tayo ng surplus. Tapos kung nagbabato ng transmission mga guys, isabay na natin ng oil seal dito. Kasi po mga guys, 100 bukas tignan natin yung tinakbo nito. Malutong na yung oil seal. Yan lang po may bigay kong tip. Kung nagpalit po tayo ng transmission, isabay na natin yung crankshaft oil seal para isang liboran lang. Okay. Hanggang dito na lang tayo. Para bukas road test na tayo. Okay. Honda Jazz replace transmission. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.